Ito ang pag-isang dibdib ni na Prince William at Kate Middleton. Ito na po ang pinakamalaking wedding sa London simula na ikasal ang ina at ama ni William na sina Prince Charles at si Princess Diana. Kaya para may background tayo sa magaganap na kasal, eto at panoorin nyo ang mga hinanda namin trivia. Let's watch this! Sa araw na ito, maitatala si Kate Middleton bilang pinakamatandang royal bride na ikakasal. Si Kate ay 29 na taon, samantalang ina ni Prince William na si Princess Diana ay nagpakasal sa edad na 20 at si Queen Elizabeth naman ay 22 nang ikasal kay Prince Philip, Duke of Edinburgh. Mahigit 1,900 wedding invitation ang ipinamigay sa pinakaabangang royal wedding sa Westminster Abbey. Mahigit 600 naman dito ang inibita ng reyna sa isang lunch reception sa Buckingham Palace. 300 lamang dito ang inaasahang dadalo sa dinner party para sa malalapit na kaibigan at kaanak ng royal couple. True love bears all things nga naman dahil kahit pa allergic sa kabayo ang future Her Royal Highness na si Kate Middleton, todo-todo pa rin ang suporta niya sa mga polo match ni Prince William. Grabe, if you think about it, itong si William tsaka si Kate, sila yung magpapalit ng monarchy. Diba? Kaya nga New Hope daw sila. Ang galing nila. Exciting! Ako inaabangan ko yung kiss. Sayang no, hindi pwede sa loob ng simbahan. Sa balkonahe. Pag may kumuha nun, mahal yun. Or kahit sa Buckingham Palace ba yun or something, pagkaway, parang sa protocol yata, bawal yata pinapakita nagkikiss yung bride and groom eh. So, hanggang kaway lang talaga sila. Well, hopefully, sundan nila si Princess Diana and Exactly. Prince Charles na nag-kiss sa balcony. Ako naman inaabangan ko syempre yung wedding dress. Ay, oo nga pala. Secret wedding dress. Secret talaga kung ano, kasi magsiset yun talaga ng trend, di ba, sa fashion. At saka tatlo yata yung pinagawa, tapos dun lang mamimili kung ano yung pinakagusto niyong suotin talaga. Si Kate lang ang gagawa ng make-up. Alam mo, pagkasal talaga, excited mga babae, no? Tahimik lang kami mga Anong inaabangan mo dun sa wedding, Igan? Wala, parang si Ratchan ko. Ganyan talaga mga lalaki. Alright, naku mga kapuso, tiyak namin na marami na po ang nasasabik sa royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Pero kung gagawin ito sa Pilipinas, gaano nga ba ang halaga ng isang royal wedding? May balak pa kayo dyan, sasagutin natin yan or sasagutin yan ng isang Pinoy na ikinasal na ala royal wedding ang tema. Let's watch this. Ang pinakaabangang royal wedding nila Prince William of Wales at Kate Middleton. Kapag sa Pilipinas ginawa ay hindi biro ang gagastusin. Ayon sa isang wedding planner, kung ibabase lamang sa 150 bisita, Gumagastos sila ng mga somewhere mga 700 to 800 average to minsan lumalagpas ng mga 1,000,000. kasama riyan ang orchestra, karwahe, vintage cars, floral arrangement, catering, wedding stylist at ang venue nito ay Manila Cathedral. Kung kukwentahin ito sa 1,900 guests sa royal wedding ni na Prince William at Kate, sa halagang 1,200 pesos per plate sa reception, tinatayang 2,280,000 na ang budget sa pagkain pa lamang. Hindi pa kasama dyan ang ibabayad sa mga magpo-pose na 100 royal guards, pati rin ang uniformeng kanilang isusuot. Sina Ruby and John inspired sa kasalang Prince William at Kate Middleton. Kaya naman ang kanilang pag-iisang dibdib sa Hunyo ay mala-royal wedding din. Kasi ever since I was a child, I was dreaming to be a princess. Gusto ko nga pumunta ako ng England kasi gusto ko makakita ng mga hari at mga reyna. Bongga ang preparasyon dahil gaganapin ang kasal sa isang engranding venue. Alright, para sa pinakahuling balita kaugnay ng royal wedding, puntahan na natin si Connie Season na nasa Westminster Abbey sa London. Magandang umaga mula sa Pilipinas. Connie, ano na latest dyan? Hello sa inyong lahat. Tala ko talaga naman na talagang napaka-festive na ng mood dito sa Westminster Abbey, dito nga sa London. At napakalamig din. Sa mga oras na ito talagang bumubuga yung hangin at 12 degrees ang temperatura dito. At kani-kanina lamang ay chinek din natin kung ano nga ba ang magiging weather para naman sa kasalan bukas. At napag-alaman natin, Suzy at the rest of the barkada na talagang aasahan daw na uulanin ang afternoon o hapon
ng bukas, ano. Kaya naman inaasahan din natin na bagamat magiging sunny daw ang umaga, sa pagdating naman ng hapon ay uulanin daw ito. Pero ang pinaka maganda ngayon na update dito ay talagang nakikita natin sa labas na napakarami ng tao, no. Kung naririnig nyo ngayon ay maraming mga naghihiyawan, nagkakantsawan at mga nagsisibusinahan na mga motorista na dumadaan dito sa tapat ng Westminster Abbey. Sa katunayan ay marami pa rin dito ang mga nagka-camp out, ano. At paglilinaw lamang dun sa nauna kong report na sinabi ng Metropolitan Police na tatanggalin yung mga nagka-camp out dito dapat ngayong araw na ito, ay hindi naman ito ginawa dahil ang tinanong natin ng isa sa mga pulis dito at ang sinabi niya na ang mga tinanggal lamang ay yung mga nag-camp out doon sa mga hindi designated areas. Pero itong mga nandito naman sa designated areas ay nandito pa rin at parami sila, parang nanganganak na tabi-tabi talaga sila, no? At napansin din natin yung mga nandito ngayon na nagka-camp out ay may mga bit na mga British flags, mga paraphernalia, na mga poster ni na Prince William at Kate Middleton. Ewan ko kung naririnig din yun, no? Pero talagang nakikita natin dito na talagang naghihiyawan yung mga naririto mga turista at pati na rin yung mga locals dito, no? Dahil ganito ka-festive yung mood dito. As any other time na nandito kami at nagko-cover, ito yata yung isa sa pinaka matinding pagpapahayag nila ng kasiyahan, ano. In fact, marami na ang nakikita tayo ng mga patse-patseng nagiinuman sa mga gilid-gilid dito. Although no worries naman, sayab din ng mga Metropolitan Police dito sa London dahil ito ay under control. Wala naman daw silang na-report na kahit na anong kaguluhan. At ngayon pa lamang ay very, very visible na ang mga kapulisan dito. In fact, mabanggit ko lamang sa inyo, no, na sabi nga nitong si Commander Christine Jones ng Metropolitan Police sa isang briefing na itong mga pulis dito na itinalaga dito ay talagang pinaghandaan mabuti, no? Isa't kalahating taon ang kanilang paghahanda para nang sa gayon daw ay hindi naman ma-hamper yung mood, no, ng festivity dito. At hindi rin naman maiko-compromise yung security naman ng mga bawat individual na dadaan dito, no. Sa ngayon ay mayroong estimate na 1 million na mga tourists ang darating at dumating na nga dito sa London para saksihan ng personal ang kasalang Kate Middleton at Prince William. Sa mga oras din na ito ay nakikita natin na medyo nagta-traffic din, ano, dito sa area ng Westminster Abbey at sa ilang pang parte ng London, particular na dahil marami na ring mga kalsada na naisara, no? Pero yung main area na isasara kung saan dadaan naman yung ruta ng Royal Parade ay magsisimula yan dito ng 6 AM bukas. So, sa kasalukuyan, kung may mga nagta-traffic man, kasi yung mga ilang eskinita, kumbaga dito, ang isinara na rin. Pero yung main nga ay bukas pa ng 6 AM. Yes, Igan. Connie, sino mas inaabangan dyan? Si Prince William o si Kate Middleton? Naku, pareho eh. Pareho? Kasi talagang makikita natin, oo, na yung mga kampo talaga ng Kate Middleton, may mga talagang umiidot sa kanyang mga babae. Meron din namang mga nagkaka-crush na mga babae kay Prince William, no? Talagang nakikita natin yan dito sa dami ng mga naka-costume, mga nagbibigay ng mga posters, ng mga flags, ng British flags, no? Talagang ito ang mood dito. At kung naririnig ninyo, patuloy yung pagbubusina ng mga motorista narito ngayon, ano, para yung mga motorista na yan, ito ay sinyales, kumbaga, na talaga nakikiisa sila sa kasiyahan. Connie, Yes, Igan. yung experience mo sa Goring Hotel, yung biglang dumating si Kate Middleton, tapos pakaway-kaway pa sa inyo, anong naramdaman mo? Ay nako, parang gusto kong kumaway kaya lang hindi niya ako makita. Pero alam mo, talaga, oo. Ang napaka-brief lang nun eh. In fact, segundo lang talaga, no. Ang swerte lang namin dahil isa lang tayo doon sa